Welcome to our third activity and our third Bootstrap tutorial. So, for activity number 3, so i-set up muna natin. So, punta muna tayo doon sa ating Drive C, then sa SAMP, htdocs, then IT Elective 2. So, same procedure lang din gaya ng ginawa natin dun sa activity number 2. So, copy lang natin itong tatlong folders. Ito. Then, lagay natin dito sa activity number 3. Okay? Then, open natin yung index file natin from activity number 3. Ito. Then, kopyahin na lang natin yung ating external connector sa activity number 2, yung index nya. Then, copy natin to. Okay? So, close na natin. So, pwede na rito yan. Dito na natin itaas. Yan. So, kahit naman saan niya, basta lagi siyang nasa unahan. Yan. Ito muna dapat yung una niyang babasahin. So, mas maganda kung dito na lang natin siya ilagay. Okay? Then, for the new class na explore natin kay Bootstrap, so, mag-create tayo class ng panel. So, a panel, it's a border box with some padding and with some padding around its content. So, yun yung padding. So, let's try na maglagay muna ng divider. So, di ba, lagay nating inilalagay yan sa loob ng container. So, class equals, so, gamit tayo ng container. Okay. The next, maglagay tayo rito ng another divider. So, another div tag. Okay. Oops, yan. Okay. Then, lagay tayo class dito ng another class name. So, yung class na ilalagay natin dyan is yung panel. Okay, so start muna natin na maglagay ng class, then panel default. So, yung default muna gamitin natin. Okay. Yan. So, tingnan nyo lang mabuti yung spelling, Baka, pagka kasi mali, hindi gagana yan. Then, another divider. So, open divider. So, ang panel kasi, binubuo yan nung heading, body, and footer. So, lagay tayo ng class. So, class for heading, panel heading. Yan. Then, lagay tayo dito ng content for the heading. So, H4 na lang para medyo maliit ng konti. So, depende naman kung anong gusto nyo ilagay dun sa heading. So, lagay natin. So, this is a panel heading. Oops. Heading. Okay, save natin. Okay, so meron tayong heading. The next, lagay tayo class ng divider. Another divider for the this time yung body. Oops, yan. Div class equals panel body. So, yan yung class name niya. Then, lagay tayo ng content for the body. So, gamit na lang tayo ng paragraph. So, any HTML elements naman pwede mo ilagay sa panel body. So sample tayo. This is a panel body. Okay. Then, kung meron ka ng heading, may panel body na tayo. Then, the next is, lagay tayo ng another div for the footer. Yan. So, siguro mas maganda, dito na lang, paganto na lang. One row na lang siya. Okay? Yan. So, class is equals to, oops, lumabas. Equals to panel footer. So, lagay tayo rito ng paragraph na lang din. Okay. So, this is a panel footer. Okay? So, ganyan lang mag-create nung ating panel. Okay? Yan. Okay.
So, save. Then, activity number 3. So, eto. Okay. So, yan yung gamit nung panel. Okay. So, subukan nga natin tanggalin yung p-tag or paragraph. Okay. So, tingnan natin kung pwede bang wala. Ayun. So, pwede rin naman, ano. So, kung gusto mo lagyan ng paragraph, so, nagkakaroon lang naman siya ng space, ano. Pero kung gusto mo mas maliit, pwede na siyang direkta na maglagay ka na lang ng any text, no, without using elements. Kasi, ito na yung pinaka-class naman niya. Okay? So, let's try yung some text style para dito. Okay? Just simply copy. Okay? Copy na lang natin to. Then, dito na lang sa taas. Okay, yan. Ayusin natin. So, try natin gamitin yung ating text styles. Kung tatandaan nyo pa. So, instead na default, lagay natin is success. Success. Save. Then, refresh. So, ayun. Okay. Yan. So, next. Okay. Okay, ayan. So, may kulang. Okay, ayusin ko lang natin ito. May hindi tayo na-copy. Ayan, kasi yung papansin nyo, nagdikit siya. Diba? So, ito kasi. Ayan, tiglagay tayo ng another div tag dito. Closing tag. So, ayan yung problem, no? Kapag hindi ka nag-close. Okay? Nagdikit siya. So, refresh. Ayun. Okay na. Then, copy natin ulit. So, another class pa. Kung natatandaan nyo. So, info. Let's try yung info. Info. Save. Then, balik tayo. Ayan, kulay blue. So, ano pa ba yung mga text styles natin? So, success. Info. Ano pa ba? Primary. So, lagay ulit natin. Subukan natin lahat. Primary. Okay, save. Refresh. Ayun. Okay. Then, another. Ano pa ba yung natatandaan nyo? Oops. Copy na lang ulit natin to. Then, meron din tayong warning. Okay. Warning. Save. Ayan. Ayun, warning. So, meron pa ba? So, meron pa ata. Yung nagamit na natin to. Yung danger. Okay? Yung attributes ng danger. Ayan. Oops. Danger. Ayan. Save. Then, refresh. Okay? So, yan yung paggawa nung panel, no? Using class panel. Having a heading, body, and footer. So, regarding dun sa size, actually, ito naman ay dumedepende, no? Dumedepende dun sa size ng container. Or, kung nilagay mo siya sa column, of course, magre-resize siya or aayon siya based dun sa column. So, kaya nga, ano siya, na parang liquid style, ano? So, umaayon siya. So, yan yung gamit nung ating class panel. Continue lang natin class yung ating tutorial or for the activity number 3. So, gawa muna tayo rito ng some space, no? So, lagay tayo ng break line. So, then separate natin with the line. Okay. Then, gamit ulit tayo ng class container. So, divider ulit. So, divider. So, div tag. Then, class container. Okay. Container. Container. Yan. Okay, so, next class na explore natin yung paggamit ng collapsible, no, or collapse.
So usually magandang gamitin to if medyo gusto mong i-hide yung some portions or part of your page, ano, like yung text or images, no, para makatipid ka ng space. Then pwede tayo maglagay ng button, or pwede rin siyang i-apply dun sa anchor tag or yung sa href natin, na once na kinilik mo yon, so pwede mong i-hide yung elements. Okay, so start muna natin mag-create ng button. Okay, so button muna tayo rito, button. Okay, button. Okay, then lagay natin ng text, for example, click to collapse. Yan. Then let's put something na design, ano, lagyan natin design yung button natin. So class, tatandaan niyo pa ba to, yung btn. Okay, for example, btn info. Okay, info. So let's save, then let's check. Oops, yan. Okay, no? So it's just simply a button, ano, with the bootstrap. Okay, so dagdagan pa natin. So ito yung idagdag natin. So space lang tayo rito. So data target equals double quote, then data toggle. So natatandaan niyo pa ba tong data toggle? Ginamit din natin yan. So meron tayong ilalagay dyan na class. So for this activity, no, so ito ay gumagamit ng JavaScript, no. So andito yung mga libraries niyan dito sa naka-highlight na ta. Okay, so kaya pag hindi yan nag-function, so check na lang yung connections nyo. Ito. Pero syempre kung ano naman, nandito na kayo sa level na to, nagamit na kasi natin to dun sa activity number 2, if you remember yung alert. So kung nakopy nyo lang naman, so dapat wala kayong magiging problem. Okay, so kung magkaroon pa rin ng problem, still hindi siya nag-work, so I suggest try to run or i-copy nyo itong part na to. So ito lang, may container dito, yan, itong div tag natin, ito, try nyo lang i-copy yan, then separate file. So i-try nyo, then kasama rin to, separate nyo muna para makita nyo if working. Baka kasi ang problem nyo is yung mga closing tags nyo rito. Okay, so saan ba tayo? Ayan. So ang gagawin natin, once na nag-click tayo nung collapsible button natin, ito, so we show something here, ano? So ano ba yung ilagay natin? So for example, lagay na lang tayo ng panibagong div tag. Okay, so divider again, then divider, oops, then lagay natin so for example, the data to be collapse, oops, collapse, yan, collapse is in here, yan. Okay, so save, so refresh. Okay, so ito yung i-collapse natin itong text na to. Okay, so paano magawin yon? So dito sa may div, so lagay tayo ng ID. Okay, so ID equals double quote. Oops, so ayusin natin, so dapat double quote. So think of any ID, no? So ano pa ba yung ID na pwede nating ilagay dyan? So kumpletuhin muna natin. Then collapse, so lagay tayo ng class which is yung collapse. Oops, ito yung name ng class natin, collapse. So tingnan nga natin if magte-take effect na yung class na to. Okay, so napansin nyo, nawala siya, diba? So nung nilagay natin yung collapse, so yun yung gamit ng class. So ang gagawin natin, once we click itong button, so dapat magde-display na to. Okay, so yung secret nyan is dito sa ID. Okay, so check this text dito, yung data target. So ano yung target mo? So gagamit tayo class nung
ID. So, natatandaan niyo pa ba yung ID natin? Di ba? Yung with number sign, then any name, no? Any name. So, for example, so DTY na lang. Okay? So, data target Y, for example, yan, DTY. Then, to target, so, anong tatargetin niya? So, of course, eto. So, lagay mo rin dito yung ID. Kasi gumamit na tayo ng ID. Okay, so, DTY. So, siguro naman nare-recall nyo pa yung paggamit ng ID. So, once we click this button, so, eto yung ipo-point niya. Because, yun yung tinatarget natin yung ID. Okay? Then, for data toggle, so, lagay natin is collapse. Collapse. Okay. So, let's see. Save. Then, refresh. Ayun. Gumagana ba? Ayun. So, nakita nyo, no? So, yan. Naka-ano siya. Naka-collapse na. Once na kinilik mo. So, yan. So, kung meron kang maraming info dyan, so, it's a good help, no? If gagamit ka ng collapse. If you want na yung mga info is for the first time na nag-load yung page ay naka-hide siya, then siguro put something na details or description from this button na kung ano yung content ng collapse mo, no? So, once na kinilik mo, so makikita niya yung info, diba? Then, pwede niyang close. So, at least, tipid siya dun sa space. You can also apply class itong mga data target, data toggle. So, if you want to apply sa href, so, pwede naman. Okay? So, i-try nyo na lang. So, how about using yung image, ano? So, let's try na maglagay naman tayo ng image. So, dito natin siya ilalagay, ano? Okay. So, siguro, copy na lang natin. Then, dito. So, dito tayo maglalagay ng image. So, syempre, we have to also change yung ating ID. Pero bago yan, so, kailangan natin ng image, diba? So, punta lang kayo dun sa ating activity number 3. So, kunin ko na lang, oops, may error. So, ano nangyari? Okay, so, ayaw nyo bumalik. Dito na lang, ayan. So, htdocs. Then, go to the elective. Ayan, kunin ko na lang tong pick folder ko, yung kanina, or yung sa activity number 2 folder. Then, lagay ko dito. Okay? So, ito na lang yung gagamitin kong image. Okay, balik tayo rito. So, isakay natin siya rito. So, simple HTML, img, src for the source. Then, name ng folder, which is yung pic, diba? Then, name ng picture ko is to the pic.jpg. Here we go. Ayan. Then, we have to change yung, yung ID. So, sabihin na lang natin DTX. Ayan. So, refresh natin. Okay. Okay. So, wala siya. Hindi siya nag-display. Kasi wala naman tayo pang inilalagay na button. Okay. So, gawin natin. Tama. Naka-collapse lang siya. Copy ko to. Copy. So, dito na lang sa taas. So, para maiba. So, info. Let's make it primary. Tingnan natin. Primary. Then, yung target niya, kasi hindi kasi pwedeng same ID, diba? So, itong tatargetin natin. So, make it DTX. Okay? DTX. Click to collapse image. So, for example, ganyan. Or pick. Yan. So, tama ba? So, let's try save ulit. Refresh. Oops. Last pick. Ayun. Diba? Nakita nyo? So, ito. Ayun. Okay. Collapse. So, pwede naman siyang i-apply sa image, no? So, ayan. Makakatipid kayo sa space if you are using the collapsible class. Okay? So, another pa ba? Ano pa bang pwede natin idagdag? Ayun. So, for example, ang gusto mo kasi is yung default. Oops. Yung default. So, yung default ay ganito. So, lagay natin yung default. So, kung for example, gusto mong default is yung ano siya, no?
magde-display siya na pag refresh mo, nakita mo na kagad yung image. So, pwede mong gawin yan. So, as an image. So, lagay ka lang dito class ng in. So, space in. So, collapse in. So, ibig sabihin, once nag-refresh ka, so, nandun na kagad siya. So, pwede mong gawin yan as default na naka-show na yung image mo or text. So, just simply put yung collapse in. Okay? So, sana ay nakuha yung gamit ng collapse. So, using text with image. So, gumagana siya. Okay? So, yan yung gamit ng class collapse. Apply naman natin class yung collapse dun sa panel. Okay? So, separate na lang natin siya rito. So, break line. Then, another break line. Then, line. Okay. Then, create tayo ng container. So, container class equals the container. Then, div tag. Okay, div. So, closing tag. Okay. So, copy na lang natin class itong panel. Pili na lang tayo. Siguro ito na lang munang default. Okay. So, itong default na ano natin, panel kanina. So, lagay natin dito. Okay. Save. Then, refresh natin. Okay. So, ito na yung panel natin. So, apply natin ng collapse. So, ipasok natin sa collapse itong panel body and yung panel footer, no? So, lagay natin ng hyperlink itong panel heading. So, siya yung magsaserve as clickable natin, ano? Okay. So, lagay natin to. So, href equals double quote. Then, lagyan natin dito ng close, no? I-close natin. Oops, dito. Ayan. Okay. So, wait. Ayan. So, next is yung lagyan natin nung class name. Ito, si href. Pero, bago natin lagyan yan ng lagyan natin ng ID. So, maglagay muna tayo rito ng divider. So, divider. So, divider. Oops. Divider. Then, space tayo rito. Then, kunin natin tong footer natin and yung body. Okay. So, lagay natin dito. Okay. So, isi lang natin ang konti. Ayan. Okay. Taas natin ito. Okay. Then, lagyan natin ng class name or ID muna. ID equals double quote. Then, lagay tayo ng class which is yung lagay natin is collapse. Diba? Then, panel dash collapse. Yan. So, yung nandito, ito yung i-collapse niya, no? So, isa lang natin ng konti. Dun sa href, so, maglagay tayo dyan ng class name. So, ano pa bang ilalagay natin? Ilalagay tayong ID. So, para ma-call niya to. So, for example, ID is ABC. Yan. So, dito natin siya ilalagay. Then, lagay natin yung ginamit natin kanina, yung data toggle. Diba? Equals the collapse. Yan. Then, yung ID, which is yung ABC. So, ABC. So, kailangan lowercase din. Okay, so, check nga natin kung tama na. So, ito yung href natin. So, meron tayong ID. So, the data toggle function. So, tatawagin natin yung collapse. So, once na kinilik natin to, so, ito yung ipo-point niya. Itong div tag na to. So, dito niya i-apply yung collapse. Okay, so, let's try. Kung gagana. Okay, nawala ba? Ayun. Okay. So, nakuha natin. So, nagko-collapse na siya.
Okay. So, medyo pagandahin natin ng konti. Primary. Yan. Save. Yan. Okay. So, medyo nawawala yung kulay, ano, kasi nagiging ka-color niya. So, gawin na lang natin success. Success. Yan. Testing. Ayun, mas maganda na mas kita. Okay. So, pwede ba nating i-apply yung collapse in? So, try nga natin yung collapse in. So, dito. Okay. So, save natin. So, try natin yung collapse in. Okay. So, oops. Mukhang mali. Dito. Dito natin ilagay. Yan. Mas tama yan dyan. Testing. Ayan na. Okay. So, naka-default na siya na collapse in. So, depende naman ano kung gusto mo siyang i-show ka agad. So, lagay mo lang collapse in. Pero kung gusto mong hindi siya naka-collapse, so, pwede mo naman tanggalin. I mean, naka-collapse ka agad siya. Okay? So, ayan. So, ayan yung paggamit nung collapse dun sa panel natin. Okay? Gawin naman natin class yung list group item. Okay? So, try natin maglagay muna ng break line. So, then yung ating yan, line. Then, another div tag ulit. Okay, for this activity. Then, lagay tayo ng class equals so, container fluid naman. Container fluid. Okay. So, gagamit tayo ng list group. So, start natin using UL or unordered list. Okay, gawa tayo ng UL. Okay. Then, UL. Then, sa loob ng UL, so, LI. So, LI, yan. Or list. Then, list item, for example. List item. So, okay. So, save natin. Then, refresh natin. So, ito yung ordinary list natin without bootstrap. So, balik mo tayo dito. Lagyan natin siya ngayon nung bootstrap. So, UL. So, lagyan natin siya ng class name. So, list group. Okay. Yan yung class name na gagamitin natin. So, para mag-group siya. Then, for DLI, lagyan mo siya ng class equals list group item. Yan. List group item. Okay. Save. Then, tingnan natin. Ayun. So, nakita nyo class, yung difference nung ordinary UL with list. Then, in-applyan natin siya ng bootstrap. No? Yung first na niligay natin is the class list group. Then, for the LI, we are using this list group item. Okay? So, copy natin. So, dagdagan lang natin. 1, 2, 3, 4. Okay? Save. So, ito yung list group na tinatawag natin. Okay? So, let's try na i-apply yung list group dun sa div tag. Okay? Yung elements, or I mean, yung class, ilagay natin sa div. Okay? Then, maglagay din tayo ng href. Okay? So, ano ba yung, makita nyo kung ano yung difference ng dalawa. So, same class name pa rin. So, list, group. Then, dito, lagay tayo ng href or anchor tag. Okay. href equals double quote. So, gamitin natin yung class name, which is yung ginamit natin sa taas, yung list, list
group item. So, tapos lagyan natin dito ng content. Div list element. Okay. Iyan. So, try natin. Save. Then, refresh. Okay. So, ano yung difference ng dalawa? Kung mapansin niyo, so, eto, pwede natin siyang gawing clickable. Then, at the same time, nag-hover siya. Okay, kita nyo? Ayan. Nung in-apply natin siya doon sa div tag, then in-apply natin yung ating class doon mismo sa href. Okay, so copy natin to. So, dagdag tayo ng 3. Okay, oops. Baba natin. Ayusin lang natin. So, we are using same class, no? Pero in-apply natin siya in different elements, kung mapapansin niyo. Yung sa una, ordinary li and ul. Dito sa pangalawa, gumamit tayo ng div. Then, gumamit din tayo ng anchor tag or href. Okay? So, ito yung kanina, yung ordinary ul and li. Ito naman ay gumamit tayo ng div, then href. Okay? So, pwede natin gamitin yung list group, no, sa div tag. Then, pwede rin natin applyan to ng another class. So, for example, ito, list group item info. Okay. So, try natin tong isa. Okay. So, dito naman, try natin list group item success. Okay, save, refresh. So, yung text styles natin, so pwede mo rin siyang i-apply. Okay, so next, dito tayo, baba natin ng konti. So, try naman natin gumamit nung header tsaka yung ating text, no? So, another UL ulit tayo rito. Okay. Okay. Siguro sa taas na lang. So, dito na lang. Ayan, taas natin. So, another UL. Same lang din. Gamit tayo ng class list list group. Ayan. Then gamit tayo ng H4, no? So for the heading. So H4 na lang yung gamitin natin. Okay, then lagay natin, this is the heading. This is the heading. Then sa baba, so apply natin ng div. Pwede na yung div. For example, lagay natin, we can put anything dito, no? So for example, this is the paragraph. Yan. Okay, then yung class name, so class equals double quote list group, then item heading. So it will represent ng heading. Then dito class equals, so list group item text. Save, then refresh. So ito yan. Okay, then so parang may kulang ata. So list group UL. Ayan. So tama ba tayo? Okay. So so list group item. Lagyan natin to ng item. List group item heading.
list group item, li. Okay, so ito. May nakalimutan tayong ilagay. Itong li. Okay. Kasi nawala yung ano niya, no? Parang pinaka-border with padding. So, lagay natin dito. Okay. Class equals. Lagay natin list group. Okay. Item. Yan. So, ginawa kasi natin, sa loob ng UL, naglagay tayo ng li. So, naka-group siya. Then, yung sa loob niya, nung list, naglagay tayo nung list group item heading at saka text. So, try natin. So, ayun. So, eto yan. Okay. So, naka-list group item na siya. So, copy natin. So, pwede mo siyang applyan ng heading and text. Okay. So, dagdagan pa natin. Yan. So, siguro mga 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So, save. Then, refresh. Ayun. Okay. So, next. Oops, mali spelling natin. Heading. Heading. Yan. So, mas okay na yan. Next, instead na UL, no? So, i-apply natin yung ating list group item heading and text dun sa anchor tag or dun sa href. Okay? So, gamit din muna rin tayo ng divider. So, dito na lang ulit sa taas. So, div. There's the div. There's the div. Then, lagyan natin ng class equals list group. Okay. List group. Okay. Then, gamit tayo ng a tag. So, close na natin dito sa ilalim. Ayan. Then, href equals to lagyan natin ng number sign. Then, class equals to list group item. Okay. Then, kopyahin na lang natin itong ito. Okay. Copy. Okay. Yan. Okay. Then, save nga natin. Tingnan natin. Ayun. Okay. So, yung difference, of course, ito kasi may hover, then may hyperlink din siya, no? Ito, wala. Just pure heading with paragraph or text. So, copy natin to. So, lagyan natin ng 4 copies. 1, 2, 3. Sana nagigets nyo yung gamit ng ating list group. Okay, so 1, 2, 3, 4. So, ayan. Ayun. Okay. So, okay na. So, ayun, nag-hover. So, ito is just pure UL and LI. Then, naglagay pa tayo nito. Yung list group item heading and text. Yan, ito yan. Then, dito sa taas, in-apply naman natin sa divider with the href with list group item heading and list group item text. Okay? So, yan yung mga class na pwede nating gamit if we want to group yung ating mga list. Okay? So, continue lang tayo sa ating tutorial. So, create naman tayo class ng collapsible list group. So, i-combine natin yung paggamit ng panel kanina. Then,
gagamit tayo ng collapse, then yung list group. Okay? So, lagyan muna natin ng space to para ma-separate natin yung activity natin. Break. Okay, break. So gawin na nating tatlo. Then, gawa tayo ng line. Yan. So, gamit ulit tayo ng container. So, yung container fluid. So, divider ulit. Then, yung class name natin, which is yung container fluid. Okay, hop. Class equals double quote the container fluid. Yan. Then, sa loob niyan, so dito tayo gagawa. Okay. So, lagay tayo dito ng divider. So, div. So, div. Ayan. Then, lagay tayo ng class name. So, gamit tayo ng panel group. So, ayan yung panel group natin. Okay. Then, another divider pa tayo. So, tingnan nyo paano ako maggawa ng open and close para hindi tayo makalimot ng closing tag. So, gawa tayo ng class name. So, for the class name, so, gamit tayo ng panel. Panel is the default. So, default yung muna yung gamitin natin. Yan. Then, sa loob nyan, gawa pa tayo ng another divider. Okay? So, gawa tayo ng another div. So, gawa tayo ng another div. So, lagay natin dito is yung class equals to panel heading. Okay? So, gawa tayo ng heading. Okay? So, lagay tayo dito ng H4 na lang. Heading 4. Yan. Ito yung magiging pinaka-heading natin. Then, lagay tayo ng href. Okay? Kasi gagawin nating clickable to. No? So, using a tag. So, href equals double quote. Then, data toggle. So, tatandaan pa ba yung ginawa natin? So, then, equals, double quote. So, lagay tayo muna ng any text for the heading. So, this is a panel group heading. Yan. Okay? So, then, lagay tayo ng class. So, dito sa H4, lagyan natin ito ng class. Lagyan natin ng panel title. Okay? Then, data toggle. So, tatandaan pa ano nilagyan natin dito, di ba? Collapse. Oops. Yan. Collapse. Then, href. So, maglagay tayo ng ID. So, ano bang ID yung pwede nating ilagay? So, anything naman, as long as hindi naman siya nagamit na. So, for example, EFG ID. Yan yung pangalan ng ID natin. Okay, so, try muna natin. Save. So, check natin kung meron na. Ayun. So, ito na yung panel heading natin. Okay? So, once na nag-click tayo, so, dapat meron tayong i-display dito. So, gagawa tayo rito ng another panel. Then, lagyan natin ng list group, no? Yung list, yung parang ganito. Yan, ito. Ito yung gamitin natin. Okay. So, space tayo dito. Okay. So, sa loob pa rin ng panel default. Excuse me. So, another div tag ulit tayo rito. Another divider. So, parang ito yung pinaka-body niya. Okay, oops. Yung closing tag natin. Huwag kakalimutan. Then, lagay tayo ng class name. Class equals double quote. Then, the ID. Okay. So, ito kasi po-point natin dito. So, lagay natin EFG. Then, for the class name, collapse panel. Collapse. Okay, oops. Yan, tama ba?
So, E, F, G. So, tingnan mabuti yung sa ID. So, ayan. So, ito yung pinaka-heading natin. Okay. Then, ito yung magsaserve as body. So, sa kinilik natin to, ipo-point yung ID rito. So, ito na yung i-collapse niya. So, parang i-hide and i-show niya, no? Depende rito sa pag-click natin. Okay. So, ayan. So, isin natin yung divider. Okay. So, lagyan natin to ng unordered list. So, UL. Close na natin kaagad dito, yung UL. Okay. So, lagay tayo ng list. LI. Oops. So, ready muna natin yung content. So, lagay natin, for example, list number 1. Okay? Then, dun sa UL, yung ginamit natin kanina is yung class equals list group. So, lagay natin yung list group dito. Then, ito, class equals double quote. Yung class name na ginamit natin is yung list group item. Okay. So, tama ba? So, copy natin. Yan. Gawin natin 4. 1, 2, 3, and 4. Okay. So, then, save natin. So, lagyan na rin siguro natin class nung footer, yung kanina na ginamit natin. Div. So, lagay tayo ng any, naman dito, no? Any text. So, for example, this is the panel footer. Yan. Div class equals panel, yung class natin, panel footer. So, yan. Save. So, tingnan natin kung gumagana ba. Ayun. So, gumagana siya. So, ito na yung list group collapsible natin, tool natin. Okay? Ngayon, kung gusto nyo class yung may link, 'di ba? So, pwede nyo gamitin to. Ito. Pwede to. Okay? So, pwede rin to. So, depende naman kung anong gusto nyo ilagay. So, ginamit ko lang kasi yung simple UL using list group and list group item. Okay? So, yan. So, kung gusto nyo siyang i-default na nakalabas na yung list, so, ano ba yung ginawa natin kanina? Tandaan nyo pa ba? So, naglagay tayo rito ng in. So, tama ba? Save, refresh. So, yan. So, ito na yung default. Okay? Pero mas preferred ko itong wala itong in. Okay? So, pinakita ko lang na same procedure lang din gaya nung kanina. So, yan. Okay. So, nakuha ba? So, parang ito yung pinaka-heading natin. Okay? Then, ito yung pinaka-body. No? Then, with footer. So, once na nag-click tayo nito, so, tinatawag niya to. So, naka-point siya rito. Okay? So, palitan natin para mas maganda. For example, list of college. Yan. So, pwede tayo maglagay dito ng CCS. We have CET, CBA, and CAS. Okay, save. So, ayan. List of college. Ayun. Okay. So, yan yung paggamit nung or pag-create nung collapsible group list. Okay, so continue lang tayo. Continue lang natin yung ating activity number 3. So, dagdagan pa natin, So, gawa naman tayo class nung accordion. Okay? So, dito na lang ulit sa taas.
So, naggawa ulit tayo ng space. Ayan. So, sana class ay nakakasunod pa kayo, no? Pagtyagaan nyo lang. Okay? So, yan. So, meron tayong space. Then, same procedure pa rin. Gawa tayo ng divider. Then, nagawa tayo ng container. So, class equals to container fluid ulit. So, ito na. Accordion na to. So, maganda tong accordion, no? Especially pagka gusto mong maging matipid yung spacing mo dun sa iyong web page. Okay? So, using accordion. So, gawa tayo ng accordion. So, next is to create ulit kayo ng another divider. So, open, then close dito sa baba. So, ayan. Then, lagyan natin ng class, which is yung class equals to, gawa tayo ng panel group. Okay. So, panel group. Then, gamit tayo ng ID. So, any ID name. So, gawa na lang tayo, for example, my accordion for the ID. Yan. Okay. So, isa lang natin. Okay, then gawa tayo ng panel heading. So, another divider or div tag. Then, dito, lagay ka ng class name. So, lagay natin panel heading. Yan. So, ilang beses na natin nagagamit yung class na yan. Then, gawa ulit tayo dito ng H4. So, depende naman sa inyo yan. So, H4. Then, lagay tayo rito ng href, no? Anchor tag, href. href. Yan, equals, double quote. Then, yan. Then, lagay natin pangalan nung pinaka-panel heading natin. So, lagay na lang natin collapsible accordion. Then, balik kayo rito sa H4. Lagyan natin siya ng okay na siguro to. Dito na lang pala sa href. So, dun sa href, lagyan natin ng ID, no? So para once na kinilik niya, i-apply niya yung accordion dun sa panel mamaya. So, siguro, pangalan na lang natin ay collap1. Ayan. Then, data toggle ulit. So, tatandaan nyo naman siguro to yung collapse. Oops, yan. Then, data parent. So, ito yung bago. Lagyan natin data parent equals double quote. So, tawagin natin itong my accordion. Pero, maglagay ka ng number sign. Yan. Okay. So, yan yung connection natin dun sa parent. Okay. So, ano pa ba? Wait lang. Okay. So, save nga muna natin. Tingnan natin kung ano tsura niya. Refresh. So, ito yung collapsible accordion natin. Okay. Yan. So, next is may nakalimutan ba tayo? Ayun, may nakalimutan tayo. So, panel group. So, lagyan muna natin ito ng isa pang class, no? Kasi kung mapapansin niyo, wala siyang ganito. Wala siyang parang pinaka-panel niya. Okay? So, lagyan natin ng another div. Okay, close natin dito. Okay, div. Then, lagay natin class equals, ito yung nakalimutan natin, panel default. Oops. Default. Yan. Okay. So, okay. So, yan. Save nga natin. Tingnan natin. Refresh. Ayun. Okay na. So, meron na tayong pinaka-panel dito. Okay, next is yung yung pinaka-content natin. So, dito sa baba,
gawa ulit tayo ng divider, div, then another div, closing tag, yan. Then dito lagay natin class equals, of course, yung collapse panel, collapse, oops, wag na nating ilagay yung in, ano. Then ID equals double quote, so yung ID natin ito, collab 1, lagay natin dito collab 1, yan. Okay, then maglagay tayo rito ng content, so another divider ulit tayo. Okay, divider, then lagay natin dito sa class equals double quote, so this is the panel body, so dito class, pwede na kayo maglagay dito ng content, so pwedeng pababayan, so depende naman sa inyo kung so pwede rin kayo maglagay ng image, text, so anything, kasi nga ito ay pinaka panel body natin. Okay, so for example, lagay tayo, ano ba, ayan, pwede kayo maglagay ng image dito you can put anything, ayan, anything here for your content, yan, sample lang, save, refresh, oops, wala tayo, refresh, yan, ayun, lumalabas na siya. So collapsible accordion. Okay, so baka sabihin nyo pares lang sir nitong kabila, no? So tingnan natin, dagdagan pa natin kasi, yan. So gawin nyo class, i-copy nyo lang to para makagawa tayo ng accordion. So itong portion na to, okay, then lagay natin dito. Okay, yan. So ito yung second panel natin, pero kailangan palitan mo to. So ito na yung number 2. Okay, then another pa tayo dito. Okay, paste. Okay, so although dumadami siya, pero pagka naintindihan mo naman class yung paano mo siya ginagawa, then kahit marami yan, hindi kayo malilito. Okay, 3, oops, 3 na. Okay, so 3, so gawin na nating 4. So collab 4, so save, so refresh, so okay. Ayun, kung mapapansin nyo class, yung accordion, once na nag-open ka, so one at a time, i-close din yung kabila. Ayun, diba? So ganyan ang collapsible. Okay, so sana ay nakuha yung paggamit ng accordion. So okay, so for example, try nga natin palitan to. Success, oops, yung default natin, ayun, diba? Success, so palitan natin yung default, yan natin, success, primary, okay, then saan pa yung isa? Subukan natin info. Okay, then info warning, yan. Okay, so save and refresh. Okay, ayan na. So palitan na lang natin to, kakakulay kasi. Gawin na lang natin, so yung pangalawa, oops, accordion, palitan natin yan. Sana yan? Primary, ito. Lagay na natin danger, yan. Ayun, so mas maganda siya, diba?
collapsible. Okay, yan. Okay, so try nga natin maglagay ng image dito. Okay, so kopihin na lang natin yung kanina, no, yung nasa baba. Saan na ba yan? Saan na ba yung image natin? Eto, ayan. Try to copy. Okay, copy. So, doon tayo sa taas. So, saan ba siya gustong ilagay? Dito na lang sa dito. Okay, so dito na lang natin siya ilagay. Okay, so tanggalin natin to. Okay, so paste natin dito. Hop. Ayan. Okay. So, save. Refresh. So, pwede ba image? Pwede. Diba? So, okay. So, depende sa content niya. Okay? So, yan yung accordion natin. No? Sana class ay nakakasunod pa, no? So, marami pa tayong idadagdag dito sa activity number 3. So, balik lang tayo dito sa ating file. So, continue lang natin yung more classes pa. Gawa naman tayo class ng tab menu. Okay? So, space ulit tayo. Okay. Okay, then yung HR natin. Oops. Then, gawa ulit tayo ng divider for the container. So, container fluid lang ulit yung gamitin natin. Oops, nakalimutan natin yung class. Class equals to container fluid. Ayan. Okay. So, gawa tayo ng tab menu. So, para makapag-create tayo, maggawa muna tayo ng UL. So, unordered list. So, pagka sa mga ganitong menu, UL yung ginagamit. Okay. UL. Then, lagay tayo ng list or LI. LI. So, LI. So, design muna natin yung HTML. Then, for example, meron tayo rito home. Okay? Then, ipasok natin to sa href. Href equals double quote. So, saan yung number sign? Yan. Then, ayan. Oops. Yan. Okay. Tapos, i-copy natin, ano? Yan. Oops. I-copy natin. Yan. Yan. So, tama na ba? Okay, so copy natin. Copy. 1, 2, 3, 4. So, for example, isin muna natin ang content. Home. Then, ito ay, for example, HTML. Tapos, ito ay PHP. Then, ito ay okay, JavaScript. Okay. So, save. Then, tingnan natin. Okay. Yun. Parang sumobra yung ano natin. Ba't ganun? Okay. Yan. Wala tayong closing. Hindi natin sinara. Eps. Yan. Save. Ayun. So, okay na. So, ito yung normal link, no? Normal menu na wala pang bootstrap. So, lagyan natin class ng bootstrap. So, dito sa UL, so, class, okay,
equals, double quote, ano nga ba yung class na yun? List, yan, ito ata yun. Tingnan natin kung tama. So, i-inline natin itong mga to in one row. Save. Then, refresh. Ayun. So, meron na kaagad tayong tab dito. Tab menu. Okay? So, yun yung standard menu, no? Ng merong Bootstrap. So, copy na lang natin to. Okay? So, just simply copy. Nilagay natin dito. So, palitan natin yung function. So, gawin natin ito. Instead na list inline, so, nav, sa Bootstrap to, no? Nav, so, tandaan lang yung mga function, tabs. So, I'm not sure kung may S, pero may S nga ata yun. Okay, so, try natin. Kung tama, kung natatandaan ko pa. Oops. Okay, ayun. So, makapansin ninyo, no? Yan yung may tab. So, naka-hover siya. Ayan. Okay. So, try natin maglagay ng iba. For example, yung maglagay tayo sa li. So, for example, etong si pangalawa ng HTML. Lagay natin ng class. So, equals. So, usually, ito ginagamit pagka naklik mo na yung tab, no? So, dapat, yan. Ayun, naka-active siya. Okay? So, yan yung gamit nun. Then, so, copy na lang ulit natin. Copy dito sa baba. Okay, so, modify pa rin natin. So, try nating i-modify itong si PHP, no? So, tanggalin natin to. Oops. Yan. Then, tatandaan nyo pa siguro yung natin class, yung drop down. Lagyan natin ang drop down. Okay. List. Open. Close natin dito. Then, lagyan natin ng class equals drop down. So, nagawa na natin to. Nagamit na natin yung class na yan. Then, lagay tayo ng anchor tag dito. Okay. So, So, lagay tayo ng class equals for example, yung ginamit natin drop down. Okay. Toggle. Drop down toggle. Yan. Then, gamit tayo ng href equals ito, lagay natin to. Tapos, data toggle. Okay, equals drop down. Drop down. Then, lagay natin PHP. Okay. Ayan. So, okay na siguro to. Try naman natin sa baba. So, lagay tayo class no UL. So, tingnan natin. UL. Ordered list. Then, be sure lang na i-close, no? So, ano yung laman ng drop down natin? Okay. So, lagay ulit tayo rito ng copyhin na lang natin to para mabilis. So, siguro mga 3 lang, no? Oops, naputol pa. Okay. So, 1. Mga 2 pa. 1, 2, 3. So, for example, PHP function. Okay. PHP MySQL. So, ano pa natin? PHP, for example, loop. Ayan. Then, save natin. Okay, refresh. Ayun. So, mukhang dapat ito naka-drop down. May kulang tayo. Okay, saan ba kulang natin? Yes, mukhang dito. Ayan, lagyan natin. Class. Lagyan natin is drop down menu. Ayan. So, tingnan natin. Save.
refresh. Ayun. Lumalabas na ba siya? Ayun, lumalabas na siya, no? Basta kinilik natin, ayun na. Meron na siyang drop down dito. Mukhang may kulang pa. Ano bang kulang natin? Dito siguro. Dagdagan natin, no? Ito sa dulo, lagyan natin ng span. Oops. Span. Okay, so close natin dito. So may nakalimutan tayong kailangan idagdag. Then lagyan natin ng class equals double quote yung caret. So tatandaan niya pa ba tong caret natin? Save, refresh. Ayun. So para aware yung user na ito ay merong drop down. Okay? So, nasa sa inyo na kung gusto nyo pang gawin ng divider yan, yung lines, diba? Nagawa na naman natin yan doon sa mga previous activity natin. Okay? So, sana ay nakasunod. Yan yung paggamit or pag-create ng tab using yung mga classes natin. Yung list inline, nav tabs, then ito, in-applyan lang natin yung drop down. Okay? So, continue pa rin tayo sa activity number 3. So, dagdagan pa natin yung classes natin for this. Create naman tayo class nung pills, no? So, actually, it's a menu pa rin, ano? Almost the same siya nung navbar. Pero, pakita ko na lang sa inyo, no, para makita nyo yung pagkakaiba ng dalawa. Okay, so, lagay tayo ng konting break line ulit, yung kanina. Lagay lang natin. So, gawin na natin tatlo ulit. Then, the line. So, okay. Yeah. So, save. Then, let's check. Activity number 3. So, ayan, dito tayo sa taas gagawa. Okay, then, same procedure pa rin. Gawa pa rin tayo ng div tag, then yung container fluid natin. Okay. Container fluid. Ayan. Okay, oops. Okay. Yan. So, create pa rin tayo, create class ng UL. Okay? So, gagamit tayo rito ng UL. UL pa rin, yung ginamit natin kanina. So, yun yung gagamitin natin. So, type na lang ulit natin. UL, para ma-practice tayo. UL. Then, gawa kayo ng class. Class name, double quote. Then, nub. So, gawa tayo ng nub. Okay. Then, nub. Okay, oops. So, ang gamitin naman natin dito ay pills. So, with S. Kanina kasi, diba, nub tabs. Ngayon, ito. Pills. Okay. Then, lagay tayo ng LI. So, yan. So, gawa tayo ng LI dito. LI. Okay, then, lagay tayo ng href. Href equals double quote. Then, sarado natin dito. Then, gawa tayo ng example, yung ating home. Okay. Then, copy lang natin. Basta putol na naman. Okay. Home. HTML, PHP, JavaScript. HTML, PHP, then the JavaScript.
So, yan. Ito yung nav fields natin. Okay, so save natin. So, tingnan natin kung paano siya magte-take effect itong class na to. So, refresh. Oops, may mali. May kulang pa tayo. So, nav fields. Kasi nalagyan natin siya ng dash. Yan. So, dapat kanya nav space nav fields. Ayun. Okay. So, kanina, yung simple nav ano lang natin ito, no? Yan ito. So, ito na yung nav fields natin, 'di ba? So, siguro naman may idea kayo kung bakit siya tinawag na fields. So, nakikita nyo ba yung hover niya, no? Para siyang pill. Ayan. So, yan yung nav fields natin. So, another pa, dagdagan pa rin natin. So, just simply copy na lang to. Okay. Copy natin, then baba natin dito. Yan, ayusin na lang natin. So, okay. So, lagyan natin ng active, okay. So, i-active natin itong first, ano natin dito. Li class, okay. Parang ginawa lang din natin kanina doon sa nav. Doon sa tab, okay. Active, so inactive natin. Save. So, yun, diba? So, parang ganito lang din. Okay. So, pwede natin gawin yan. So, next is yung ating next, ano itong HTML. So, dun sa UL, so, pasok natin sa UL. So, so, delete muna natin. Ayan. Yung home. Tapos, gawa tayo ng bago rito. Gawa tayo ng UL. So, gagawa tayo ng drop down. Okay, UL. Then, UL. Then, dito, lagyan natin ng class equals. Okay. Drop down menu. Okay. Okay. So, lahat ng mga UL natin or LI natin, ilalagay natin dito. So, okay. Okay. So, lagay muna natin dito. Then, lagay tayo rito ng pinaka, ano niya, no? Pinaka header niya. A tag. So, anchor tag. Then, lagay tayo ng, for example, yung kanina. HTML. Ayan. Okay, then, lagay natin dito. So, class. Oops. Class equals drop down toggle. Drop down toggle. Then, data toggle. So, equals. So, lagay natin is the drop down. So, wala nang problem kung alin ang mauna dyan, ano. Drop down, then kahit yung href nandito. Href. So, lagay natin ng number sign. Okay. Tama na ba? Okay. Then, lagay tayo rito ng list, ano. So, for example, ito. Okay. Lagay tayo ng list. Yan. Okay. So, palitan natin to. Yan. Okay. So, let's see. Tingnan nga natin kung ano yung effect niya. Kung gagana. So, yun. So, hindi gumana yung sa PHP natin. Tingnan natin. Bakit? So, ano yung hindi natin na ilagay? So, UL class drop down. Okay, tama naman. UL LI class. So, KA
So, ayun. Mukhang may mali tayo. So, dapat naglagay tayo ng another class. So, dito. Yan, lagay tayo rito ng li. Oops. So, li class. Okay. Class equals. Kaya natin ang drop down. Okay. Then, lagay natin dito li. Yan. So, pasok natin ito ng konti. Yan. Okay. Let's see. Save. Refresh. So, ayun. Okay. Lumabas na yung PHP natin dito. Then, dagdagan na lang natin ito. Copy. Okay natin. So, dito na lang natin ilagay yung HTML. HTML at JavaScript. Okay. Ayun. Okay. So, lagyan natin ulit siya ng caret, no? Yung parang triangle dito. So, saan natin lalagay yon? So, dito. Lagay ka rito ng span. Span. Then, span. So, lagay ulit tayo rito ng class, which is yung caret. Oops. So, save. Then, refresh. Here you go. Okay? So, yan yung difference ng dalawa. Okay? Kesa dun sa tab. Ito kasi nag-hover siya. Diba? Ayan. Okay. So, next. Ayusin lang natin ng konti. So, copy lang natin yung ano. No? Copy nyo lang yung una. Ito. Copy. Then, dito na lang sa baba. Okay. So instead na nav pills, so dagdagan natin dito. So another class, which is yung nav stock. Yan. So save. Then refresh. So ayun. Diba? Ito yung nav stock. So, paano siya, no? Patayo, vertical. Yan. So, nag-hover siya. So, depende yan sa size nung anong container mo. So, pwede mong ilagay sa side yung menu. Then, subukan nga natin gawa ng sample. Ito, i-active natin. Active. Okay. So, class equals to active. Okay, refresh. So, ayun. Naka-active siya, no? So, parang yung default niya is yung sa primary. Okay. So, next. So, copy ulit natin or i-paste ulit natin dito class yung yung default natin. Okay. Then, dagdagan natin ng justified naman. Justified. So, let's try. So, refresh. So, ito. Horizontal siya. Okay. So, pag ganyan yung orientation ng menu natin. So, pwede siyang ganyan, ano. So, okay. Okay. Save natin. Okay. Refresh. Yan. So, i-active natin tong HTML. For example, ito, active. So, class equals to active. Oops. Yan. Okay, sana ay nakakasunod ba? Okay. So, papansinin nyo, no? In-explore natin yung mga menus, no? Like yung tab. Yan, itong fill.
na pwede nyong gamitin. So, yan. Okay. So, yan yung paggamit ng pill. Okay. So, continue pa rin tayo. Medyo ayusin lang natin ng konti. Yan. So, another class pa tayo for this activity. So, gawin naman natin class dynamic yung ating pill and tab. Okay, so dito na lang sa taas pa rin. So, gawa tayo ng break line. Okay. Then, lagyan natin ng line. Okay. So, save. Refresh. So, dito natin siya i-assemble sa taas. Okay. So, gawa pa rin tayo ng ating divider for the container class fluid. Class equals container fluid. Okay. Yan. Then, gawa tayo class ng UL for the unordered list. Okay. Then, lagay tayo ng LI. So LI. Close natin. Then, lagay natin ng home. Okay. So, save. Then, refresh. So, ito yung HTML elements pa lang. Then, from UL, so, maglagay tayo ng class name. Okay. Class equals, lagyan natin ng nub. Okay. Nub. Then, space. The nub pills. Yan. Okay. Save. Then, for the LI, so, lagyan muna pala natin ito ng href. Okay. href equals double quote. Then, close natin dito. Okay. Then, lagay tayo ng data toggle. Okay. Equals double quote. Then, lagay natin yung pill. Then, lagay tayo class dito ng ID. So, number sign, for example, pill1 or P1. So, depende naman yan, kung ano yung gusto ninyong ID. Fresh. So, ito yan. Okay. So, working naman. So, copy natin to. Copy. Then, dagdagan pa natin. Okay. 1, 2. So, mga 4. Then, close natin. Okay. Close. Close. Okay. Save. So, gawin na lang natin itong home. About us. About us. Okay. Siguro ito ay contact us na lang. Contact us. Then, let's make this product. For example. Ayan. Okay. Save. Then, refresh. Okay. So, next, gawa tayo rito ng divider. So, or div tag ulit. So, close kagad natin dito. Then, lagay tayo rito ng divider pa rin. So, div tag. So, for the content. So, lagay natin, for example, dito. So, once kasi kinilik natin yung home, so, imamatch natin siya rito. So, ito yung pinaka-content nung ating home. So, for example, lagay natin, welcome to home. Ayan. So, save. Then, lagyan natin ng class dito. So, class name. So, class name is tab content. Ayan. Then, lagay natin dito class equals double quote tab pane. Okay. Then, lagay din tayo class nung ID.
So, ID equals double quote. So, P1 for the bill 1. Okay, so copy natin. Copy. So, lagyan natin dito. 2, 3, 4. So, gawin natin, welcome to about us na lang. About us. So, any content naman pwede. So, contact us. Welcome to products. Ayan. Save. So, double check. Okay. So, yung ID pala ayusin natin. So, ito ay P2. Ito ay P3. And ito ay P4. Same as for the ID. P2, P3, P4. So, ayun. May naka-red. So, close natin. Close. Close. Then, close. Save. So, double check. So, once na kinilik natin ito, lalabas dapat ito. Same as yung P2, P3, and P4. So, ito yung corresponding tab content ng mga nasa taas. Okay? So, let's see. Home. Welcome to home. About us. Okay. Yun. Yan. So, usually magandang gamitin to, no? Kung nagtitipid ka ng space, no? Pwedeng isang page na lang, then nandun na lahat ng content. So, kung magandang gamitin to, if hindi naman ganong kabigat, ano? Okay. So, yan yung gamit ng dynamic fill natin. Okay? So, okay. So, wait lang class, kunin ko lang yung cellphone ko. May nagte-text. So, sagit lang. Okay, so mukhang okay na ba? So medyo dagdagan pa natin class ng konti, no? So dito sa may tab pane, so lagyan natin ng fade. So save, okay, refresh. So para maiba naman, so ayun. 'Di ba? So medyo mas maganda pagka ano siya, no, naka-fade. So, medyo yung pasok ng text ay medyo may konting dahan-dahan na siya, no? So, fade. Then, fade. Then, fade. Save. Then, refresh. Ayun. Okay. Nakita nyo ba? Pagka naka-fade. Ayan. So, ganun siya. Okay. So, ito pwede nyo ibaba ito pagka marami kayong content. So, isang line lang kasi. So, pwede yan. Depende nga sa content ninyo. So, pwede rin yung image if you want na maglagay ng image. So, wala namang magiging problem doon. Okay? So, pwede rin natin gawing active. So, gawin natin active tong first page natin. Ito. So, lagay natin doon sa class, sa li. So, ito, li, class equals to active. So, para, okay. Okay. So, para pag nag-refresh ka, yan, ito, naka-active siya. Okay. Then, subukan na natin itong, lagyan din natin to ng, i-active din natin. So, itong first, ito, fade, then, ito ay naka-active. So, let's try yung ganyan. Okay. Okay. Yan. Okay. So, okay. Naka-default na siya. So, active. Then, lagyan natin siya ng so, i-in natin siya. Saan na ba to? So, mas maganda yung naka-in na siya. Fade in, active. Ayan. Gusto kasi natin ay nakalabas na. Ayun. So, ayan yun. So, yung para pag first reload niya, naka-default na yung home. Okay? Ayan. So, yun yung gamit nito.
Okay? So, next, siguro copy na lang natin class yung UL. Ano? So, copy natin tong dalawang to. Copy. Then, lagay natin dito sa pinaka baba. Then, palitan natin. So, yung kanina, fill. So, gamit naman tayo rito ng tab, no? So, tab. So, lagyan natin ng S. So, instead na fill, gawin natin to ng, kunyari, tab 1, T. For the tab. So, depende pa rin yan sa gusto ninyo, no? Then, palitan natin tong fill. Gawin natin tong tab. Okay. So, para makita natin yung... So, ibang ano na to, ibang approach na to. Yung kanina, fill, ito ay using tab. Okay? So, dito, of course, yung ID, palitan natin. T1, T2, then T3, then T4. So, double check. So, same. So, save natin. Okay, save. Then, refresh. So, ayan. Ganun din. Naka-default, ano. Taas, product as. So, ito na yung dynamic. So, yung nasa taas, ito yung dynamic fill. So, ito niya naman, nagpapalit siya ng content. Ito naman yung dynamic tab. Okay. So, lumilipat. Okay. So, ayan. So, content na lang yung kulang. So, pwede nyong gamitin talaga to, no? Using nav fill and nav tab na dynamic. Okay? So, continue pa tayo for the activity number 3. So, let's end this activity number 3. So, for the last part, for activity number 3, explore natin yung paggamit ng pager and pagination. So, lagay lang tayo ng break line. Okay. Yan. Then, the div tag. So, the div tag, oops. Then, lagay tayo ng container. Class container of fluid. Okay. Then, lagay tayo rito ng UL. So, the UL. Okay. Then, lagay tayo ng LI. Okay. Then, for example, ito ay previews. Okay. For the UL, save muna natin. So, ayan pa lang, ano. HTML elements pa lang. So, for the UL, lagay tayo ng class name, which is yung, of course, yung pager. Okay. Then, for the LI, so, lagay tayo ng class equals previews. Okay. Save. Then, so, oops, hindi pa siya nag-take effect. Kasi, meron tayong kulang, no? Kulang na nailagay. So, bigyan natin to ng ahref equals yung number sign. So, kayo na lang ang maglagay ng address dyan, ano? So, pagka gagamitin nyo na. So, next, save, refresh. So, ito yung freebies natin. Okay? So, next, copy na lang natin to. Copy. So, lagay natin dito. So, next class is yung next. Then, palitan nyo na lang to. Lagay natin yung next. Okay, save. Then, refresh. So, nandito siya. Okay, so, masyadong malayo kasi siya ay nasa loob ng container fluid. So, depende naman yan. Pwede mong ilagay yan sa box or sa column. So, depende nga kung paano nyo siya gagamitin tong tool na to. So, lalagay nyo lang siya ng address. Okay? Para pumunta sa previews, para pumunta dun sa next. Okay? So, punta naman tayo sa
pagination. Okay? So, gamit pa rin tayo class na UL. So, UL, then, gamit tayo ng LI. So, LI dito. Okay. Then, gawa tayo ng href. So, yan. Then, dito. Okay. So, for example, ito yung number 1 natin. Okay. So, copy natin. Copy. So, 1. Oops, naputol na naman. Isin natin. So, copy lang natin. Dagdag pa tayo ng 4. Yan. Copy. 2, 3, 4. Isa pa. Oops. Yan. So, 1. So, ito yung number 2, 3, 4, 5. Okay. Then, save. Tingnan natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, wala pa kasing bootstrap. So, lagyan natin ng bootstrap dito. Okay, dito sa UL. Oops. So, UL class. Lagay natin equals double quote. So, pagination. Yan. Pagination. Copy. Save. So, ayun. So, ito na yung pagination natin. Okay. So, yan. So, ano pa ba? So, copy na lang natin. Okay. Copy. So, dito. Okay. So, gawin natin tong pwede mo kasing i-resize to class kung tatandaan nyo yung SM natin. So, ito yung small. So, yung default is medium. Diba yung MD? So, yung medium. Then, itong pangalawa, copy lang natin. Gawin natin siya pagination. Large naman to. So, yan. Save. So, refresh. So, ayun. So, pwede siya. So, depende naman kung ano yung size na gusto ninyo. Okay? So, pwede rin natin class applyan ng, for example, ito. Dito na lang sa pangalawa. Okay? So, kung gusto nyo siyang i-disable, so, for example, itong part na to, so, lagay mo lang class disabled. So, tingnan natin. May D. Ayan. So, oops. So, save. Refresh. So, ayan o. Naka-disable. So, pwede mo rin siyang i-disable. O kaya naman, so, try naman tayo ng iba. So, itong una, class natin. So, lagyan natin. Dito na lang siguro. Small ba? Class equals active. So, let's see. So, pwede mo rin siyang i-active. So, ayun. Pwede siyang naka-active. Pwede mo siyang i-disable. Okay? So, sana class ay nakuha ninyo or nakatapos kayo sa activity number 3. So, for the summary of our activity number 2, so we cover about the panel. So, ito. Then, gumamit din tayo ng collapse. Okay. So, we apply yung collapse for text and image. Then, gumamit din tayo ng ito, panel with collapse. Diba? Then, also, itong group. Yung paggamit ng list group. Then, gumamit din tayo ng list group collapse. Then, of course, yung accordion. So, in-applyan din natin siya ng image. Then, gumamit din tayo rito ng tab. Okay? Tab, then having a drop-down with caret. So, ginamit ulit natin siya. Then, gumamit tayo ng fill. Okay? So, fill with drop-down and different attributes pa ng fill. So, nakita nyo naman. So, pwede natin siyang i-active. Okay, gaya nito. Then, of course, yung dynamic tab.
scale. Then, meron din tayong dynamic fill. So, for page na gusto mong makatipid ng space, so magandang gamitin itong tab and itong fill. Then also, gumamit din tayo ng ito yung pager, yung previous and next, and yung ating pagination in different sizes, small, medium to large. Okay? So, yun lang for this activity. So, kung meron kayo class questions regarding this topic, so available naman yung ating Google Form. So, maglagay lang kayo ng mga questions nyo doon, or any suggestions, comments, or ano yung mga na-encounter nyo dun sa activity. Then, by next meeting, bago tayo mag-proceed sa activity number 4, ay sasagutin ko yung mga questions ninyo or concern nyo regarding dun sa activity. Okay? So, sana class ay napagsagaan nyo yung activity natin. Kumpletuhin nyo lang yung mga activities para madalian kayo dun sa midterm project na gagawin natin. Kasi lahat ng mga natutunan ninyong classes ay i-implement natin or gagamitin natin so para makabuild tayo ng web application project. Okay? So, yan lang muna for activity number 3. So, see you by next video tutorial for Bootstrap.